politikong ibinoto ng sambayanan, inaasahang magsilbi ng tapat sa ating bayan. Ngunit, nangyayari sadyang taliwas sapagkat kanilang binubulsa ang kaban ng Pilipinas. Dating bayan na nakakamangha, ngayon tila ba'y binabalot na ng baha. Talaga bang kaligtasan ng sangkatauhan ang inyong habol? Pero bakit ganon? Nawawala ang pera para sa flood control. Hanggang kailan tayo magbubulag-bulagan sa korupsyon? Na samantalang ang nasa itaas ay nalulunod sa yaman, ang karamihan naman sa ibaba ay hirap pa rin makaahon. Dahil ang pera ng bayan ay napupunta sa iilan. Sa ilalim ng mga kulay bughaw, pula at puti, nananahimik ang bansang punong-puno ng paghihikbi. Sa bawat selda ng gobyernong marumi, may perang nalustay at taong saksi. Papaano humantong sa ganitong sistema? Mga lingkod bayan, bulag sa hustisya, pera'y kapalit sa pagkawalang sala, hindi makita ang hinaing ng madla. Hindi nakakapagtaka kung ang mga tao'y kumakapit na sa patalim. Korupsyo'y nagbubunga ng mga kapuspalad. Nakalaunay gumagawa ng krimen sa bayan natin. Paulit-ulit na lang, walang makitang pag-uusad. Oo, nakatakas nga sa bihag ng mga pananakot, na tila ba ito'y nagsilbi sa ating takot na hindi man natin ginusto masangkot. Ngunit, hindi rin pala sa gobyerno hilig mamarakot. Puso't isip ng iba'y nilalason, ito nga ang korupsyon, sakit na palihim na gumagapang. Pera't kapangyarihan ang dahilan. Edukasyon, kalusugan at serbisyo, tila ba'y nagbabago, naglalaho tulad ng mga nasirang proyekto. Hustisya ay bulag at bingin na rin sa mga taing ng mga inaapi. Ang batas ay para lamang sa mga mayayaman at ang mahihirap ang siyang magdurusa sa kanilang kasakiman. Ngunit hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa sapagkat may mga tao pang matitino. Sila ang magiging ilaw sa dilim at magtatanggol sa katotohanan at katarungan. Kailangan natin magkaisa at magtulungan. Sugpuin ng korupsyon sa ating lipunan. Ibalik ang tiwala at respeto sa gobyerno at itayo ang isang bayang tunay na malayan.